Pag-uusapan natin ngayon yung isa sa pinakaayaw pag-usapan ng maraming mga Pilipino. Yon ay ang the first 30 days after the breadwinner dies. Ano ba yung karaniwang nangyayari kapag biglang nawala yung breadwinner? So breadwinner, not necessarily naman ito na magulang, di ba? Minsan nagiging breadwinner din kahit na wala pa silang pamilya, maaring may pinapaaral sila ng mga kapatid o di kaya may binubuhay sila na matatanda na magulang nila. So regardless o anumang klaseng breadwinner yon, karaniwan talaga kapag nawawala ang breadwinner, matindi talaga ang epekto nito sa isang pamilya. If you are a breadwinner, kung mawala ka bukas, handa ba sila? Sino kaya ang magbabayad sa hospital bills after ng pagkawala natin? Funeral cost, bills and groceries, tuition fee kung meron bang pinapaaral, and syempre utang. Alam mo ba, base sa pag-aaral, it takes only 30 to 45 days. So after ng 30 days, magsisimula ng maramdaman ng mga naiwanan natin yung paghihirap financially. Ito yung top 3 mistakes of breadwinners. Una, assuming na yung emergency fund is enough. Good for you na meron kang emergency fund. Pero real talk lang tayo. Yung emergency fund is temporary lamang. Kumbaga, para lang siya sa temporary na bagyo. Pero hindi niya kayang sustain kapag yung baha ay umabot na ng buwan o taon. Eto pa, yung being underinsured. Marami nagsasabi na, ay insured naman ako. May insurance naman ako. Pero, sure ka ba na kaya niyan i-sustain or kaya niyan ipang-survive sa family mo? Alam nyo, meron akong kakilala na sabi niya 300k daw per month yung income niya. Laki, di ba? Siyempre, kakilala ko naman siya, casually, tinanong ko. Sabi ko, meron ka na bang insurance plan? Or meron ka na bang income protection plan? Sabi niya, meron naman daw siya insurance. Pero mukat-mukat mo, tinanong ko siya, alam mo magkano insurance niya? Eto lang 500,000. Isipin mo, hindi pa tatagal lang 1 taon yung kanyang insurance. Mga 1.5 buwan lang, wala na. So, sa pagkuha ng insurance, dapat isinaalang-alang mo yung mga future na gastusin. Example, sapat ba yan para masustain yung buhay nila at least 5 to 10 years? Sapat ba yan pambayad nila sa mga bills? Sapat ba yan na sure na makapag-aaral yung inyong mga anak? Kumbaga, para kang bumili ng payong pero butas. So, yes, magagamit po pa rin naman yung payong, yun nga lang, in case na umulan, mababasa ka pa din. Di ba? So, yes, meron kang insurance. Meron kang, halimbawa, 1 million insurance. Kaso kailangan mo pala, based sa computation, kailangan mo pala ng 3 million insurance. So, yes, kahit pa paano, nakasurvive, pero hindi makaka-recover yung may iwanan mo. Ano pa? Over-reliance sa savings. Tama naman na mag-save tayo. Pero tandaan, mabagal ang pag-create ng savings. Pero yung mga emergency ay mabilis. Kumbaga, para kang gumagamit ng kutsara sa pag-ukay ng swimming pool. Example, in case na need mo ng 1 million in case na halimbawa nagkaroon ng sakit. So, yung savings mo pa lang that time is 10k. Naiintindihan nyo ba? So, gaano katagal bago ka makaipon ng 1 million? Matagal, sobra. And papaano kung yung 1 million na yon kailangan mo na ngayon? Saan mo ngayon kukunin yon? Kaya tama na
mag-save tayo, pero huwag tayong maging over-reliance doon sa savings natin. Ano ba ang nangyayari doon sa first 30 days ng may iwanan natin? If tayo ay breadwinner, ano yung nangyayari sa first 30 days doon sa pamilya natin? For day 1 to day 7, first week, ramdam na agad, no? First week pa lang, ramdam na agad nila yung buhos ng mga gastusin. Diba? Hospital bills, baka may naiwanan ka pa na bills sa hospital. Funeral costs, maaaring baka may funeral plan ka. Tama naman. Kung may funeral plan ka, kahit pa paano, nakabawas sa gastos. Paano yung lamay? Magastos ang lamay. Papakain ka doon, syempre. So, another gastos na naman. Emergency expenses ng pamilya, gastusin sa bahay. And, automatic magkakaroon ng income interruption. Kasi nga, sa pagkawala natin, automatic, biglang magi-stop ang income. Pero, yung expenses, tuloy-tuloy. Day 8 to day 30. Pagkatapos ng libing, halimbawa lang naman, doon na magsisimula ang tunay na laban ng pamilya mo. Diba? Kasi, syempre, hindi naman titigil yung pagbabayad ng renta kung nagbabayad man ng renta. If walang MRI, magbabayad ka ng house amortization. Hindi naman pwede na hindi kumain yung pamilya mo, pamilya natin. Bibili sila ng grocery. And kung nagpapaaral ng anak, may tuition ng mga bata. Kung college na, may tuition fee sa college. If nag-aaral sa private, sa elementary high school, magbabayad ka ng tuition. And, halimbawa lang naman, sa public school. So, walang tuition. Pero, may baon yon, diba? So, gastos pa rin yon. Magbabayad ng kuryente, tubig, internet, at iba pa. Ay, hindi mo naman pwede sabihin kay Meralco na namatayan po kasi kami. Baka pwede naman po na next month na kami magbayad. Pwede ba yon? Diba? Hindi. So, etong mga to, approximately 25 to 100,000, yung iba mas mataas pa dyan, yung gastusin nila. Yan yung biglang sasaluhin ng pamilya natin kapag nawala tayo. Tandaan, tuloy ang gastusin kahit na tumigil na ang income natin. If kumikita ka ng 25,000 per month, di ba? 30, 40, or baka 100,000 per month. If nawala tayong breadwinner, automatic, it disappears instantly. Mawawala na yon. At yung mga bayarin natin, mga gastusin natin, pamilya natin ang sumasalo sa epekto na yon. Pamilya natin ang magbabayad ng bills. Sila maghahanap kung saan nila kukunin yung mga pangbayad sa gastusin. Maraming hindi nakaka-recover. Kasi hindi naman kasi madali na maghanap ng kapalit na income source. Lalo na kapag ka may mga maliliit pa na bata, may mga baby pa. O baka naman yung asawa natin is full-time parent. So mahirap talaga maghanap ng panibagong source of income. Wala na ang breadwinner income, pero ang bills tuloy-tuloy. This is why income protection is the foundation of real financial planning. Ito kasi problema sa marami, no? Lalo na sa mga Pilipino. Tama naman na mag-invest tayo. Tama naman na magkaroon tayo ng personal savings. Kaso ang problema, mas inuuna kasi yung mga bagay na yon bago punan o gawin yung foundation. And ang foundation nga is income protection. So, ganito siya. Financial planning pyramid. Nakakita na kayo ng pyramid. Di ba, papansinin nyo, ilang libong taon na ang pyramid. Pero, napakatibay pa rin. Bakit? Kasi, matatag yung foundation. So, ano ba ang pyramid or foundation ng financial planning? Yon ang wealth protection. Health insurance, debt management, disability and accident insurance, life insurance, and emergency fund.
Kasama din dyan if meron kang PhilHealth, HMO, SSS, at iba pa. Ang problema, karaniwan sa mga Pinoy, dito agad sa investment. No? Dito agad. Mali kasi yun. So, dapat, ito kasi munang inuuna. Bakit? Example, no? If need mo ng 1 million dito, may 1 million ka dito sa investment mo. Yung 1 million mo sa investment mo, magagamit mo yan para doon sa baba. In case na magkaroon ng sakit o hindi inaasahang pangyayari. Nag-ipon ka lang para doon. Kaya importante na matibay muna ang ating foundation. So parang ganito yan, no? Example, no? Meron tayong bahay dyan. Bahay. Ayan, bahay. If mawasak tong foundation na to, itong nasa ilalim, ano mangyayari sa bahay? Babagsak. Tama ba? So, ganun din sa financial planning o sa ating financial plan. If hindi matibay yung pundasyon, babagsak tayo kahit milyonaryo ka pa. If hindi naman ganun katibay yung ating pundasyon, sa isang iglap pwedeng mawala lahat ng yun. Sa ngayon, dito muna tayo magpo-focus sa baba na to. Sa mga susunod nating mga video, pag-uusapan naman natin yung wealth accumulation and wealth distribution. Sisikapin ko na weekly tayo makakapag-upload. Kaya subscribe ka sa channel natin and click the notification bell para updated ka doon sa mga susunod nating mga videos. Maraming nagsasabi sa akin na, Vic, sumasampalataya naman ako sa Diyos. Nagpe-pray naman ako. Nananalangin naman ako. Tingin ko naman hindi itutulot ng Diyos na mangyari sa amin yan. Alam nyo, tama naman siya. Tama naman yon na tayo ay manalangin, tayo ay mag-pray sa Panginoong Diyos at sumampalataya sa magagawa niya sa buhay natin. Tama naman yon na maging mananampalataya tayo. Tama din na maging optimistic tayo na walang mangyayaring masama. Pero, di ba, sinabi din ng Panginoong Diyos na nasa Diyos ang awa. Di ba? Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Tama. Ano yung gawa? Yun yung pag-create ng survival plan or ng tamang financial plan. So ano ba yung mga financial family survival plan natin? Una, magkaroon tayo dapat ng emergency fund. Sunod, income protection, debt protection, and long-term stability. Yan yung 4 na main survival plan natin. Actually, itong 4 na to, ito ay global standard. International standard yan, yung 4 na yan. Kaya yun ang susundan natin ngayon. Una, yung emergency fund. At least 3 to 6 months ng expenses. Pero ako, ginagawa ko dyan, itong expenses, ginagawa ko yan na income. Income. Bakit? Kasi, mas sanay kasi ang family natin sa dinadala natin na income. Kung baka sanay sila na buo yung income natin. Hindi sila sanay na expenses lang yung tinatabi. So, at least, hindi na tayo ganun ka magre-recover or mag-a-adjust na kapag naka-base na agad sa income at hindi sa expenses. Example, no, kung 25k per month yung income mo, times mo sa 3, that is 75,000. Di ba? So, parang ganun siya. Pero, realistic tayo, no? 90% ng mga Pilipino walang emergency fund. Di ba? Bakit? Kasi syempre, maring mababa yung sahod o di kaya mataas yung mga bilihin kaya hindi talaga nakakapag-ipon ng emergency fund. Kaya naman, need natin ng backup plan. Ano yung backup plan? No? Garang ganito siya, no? Example, no? Yung emergency fund natin, ito naman insurance natin. Magkukuha tayo ng insurance.
Bakit? Ganito gagawin natin. Habang sinisimulan nating ipunin yung emergency fund natin, magsisimula na din tayong maghulog sa insurance natin. Para in case na need natin ng malaking halaga. Example, need natin ng 1 million. Etong 1 million na to, dito natin yan kukunin sa insurance. Hindi dito sa emergency fund. Income protection, life insurance with guaranteed cash benefit. Ito yung pinaka-core or pinaka-mahalaga na meron tayong financial plan, yung income protection natin. Life insurance with guaranteed cash benefit. Bakit? If something happens, magkaroon man ng sakit, disability, accident, or even death, automatic, may guaranteed cash na makukuha tayo na pera. Pampagamot, pampagaling, o pang-survive ng family natin. If meron ng guaranteed cash benefit na makukuha tayo, di ba? Hindi na natin kailangan na magbenta ng ari-arian, magbenta ng gamit sa bahay, at hindi na din kailangan tumigil sa pag-aaral ang ating mga anak. Debt protection. Kailangan meron din tayong katumbas na insurance doon sa ating mga kautangan. If meron tayong house loan, dapat meron tayong MRI, Mortgage Redemption Insurance, pantumbas doon sa housing loan natin. If meron tayong utang sa bangko, dapat meron tayong credit insurance. Kumbaga dapat tatapatan natin ng insurance yung ating utang. Example, no? If meron kang 1 million na utang, yun din dapat yung ipantatapat mo na insurance. Para in case something happens, sure na secured yung family natin. Long-term family stability plan. Ito ay hindi lang para makasurvive ang family natin. Ito yung long-term approach ng ating financial planning. Sample, no? Kapag natapos na yung day 30, yung 1 month, di ba? Hindi naman natapos yung laban ng ating pamilya. Kailangan meron silang structure para tuloy-tuloy yung buhay nila. Kumbaga, hindi lang para makasurvive sila, kundi para mag-move forward sila sa buhay nila. Diba? Example, no? Educational fund ng mga anak natin. Kailangan meron tayong plano para dyan. In case something happens, regardless man yon, kung magkasakit man, ma-disabled or mawala, mamatay. Ano yung plano natin para nang sa ganun, sure na ano man ang mangyari, makakapag-aral ng ating mga anak. Ano yung backup income plan natin? Kumbaga, in case na mawala yung first income source, ano yung second income source natin? Emergency reserve reforming and retirement fund of spouse. Diba? Ganun katindi yung long-term family stability plan. Kasi hanggang sa retirement fund ng asawa natin ay iniisip pa natin. Tandaan, when a breadwinner dies, the pain is emotional. But the consequence are financial. Hindi natin kontrolado yung mangyayari bukas. Di natin alam yon. Pero, kontrolado natin yung pwede nating gawin ngayon. Ano yung pwede nating gawin? Yun ay ang simulan na yung income protection plan ng family natin. Gusto mo ba na magkaroon ng kapanatagan ng kalooban? Na kahit anong mangyari, ay sure ka na okay, na magiging okay ang buhay ng pamilya mo. Kaya, kailangan natin mag-create ng personalized plan para sa'yo at para sa pamilya mo. Want a personalized plan? Comment ready below for a free one-on-one consultation. Or, pwede nyong i-click yung Facebook or Messenger link ko dyan sa baba, sa comment section. Tapos, message nyo ako doon sa Facebook account ko para makapag-schedule tayo ng one-on-one consultation. Bale, gagawin natin, i-compute talaga natin
yung survival plan and income protection plan ng family mo. So, wag ka mag-alala, free lang naman yung consultation na yon. And don't forget to subscribe and like this video and comment mo naman sa baba yung pinaka nagustuhan mo na topic natin ngayon. And i-comment mo din yung baka may suggestion ka na pwede nating i-discuss sa mga susunod natin na videos.